Tila binasag na nga ni dating Ako Bicol Representative Saldico ang kaniyang katahimikan at itinuro mismo si Pangulong Bongbong Marcos na umano'y nag-utos upang magpasok ng 100 bilyon na pondo sa mga proyekto ng DPWH sa kalagitnaan ng BICAM noong taong 2024. Sa inilabas nitong pahayag ngayong Biyernes, November 14, iginit ni Saldico na hindi maaaring magkunwaring walang kinalaman ang Pangulo sa pinupuntahan ng mga pondong nakalinya para sa mga proyektong pang-infrastruktura dahil lahat umano ng proyekto ay dumadaan sa pag-aproba ng Department of Budget and Management o DBM at tuwirang ipinapakita kay Pangulong Marcos. Ayon kay Saldico, nagsimula ang lahat nang tumawag sa kaniya si DBM Secretary Amenah Pangandaman habang nagsisimula ang proseso ng Bicameral Conference Committee noong 2024. Ang sabi niya, kakatapos lang ng meeting nila ng Pangulo at may instruction na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of project sa BICAM, kaya't mariing giit ni Ko na imposibleng hindi alam ng Pangulo ang galaw ng bawat pondo dahil personal umano itong iniaakyat kay Marcos para sa final approval. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Amenah Pangandaman sa akin noong nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Amenah, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Amenah Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin
ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Kaya naman hindi nga napigilan ng ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, hindi nakakagulat. Lahat ng sinabi ni Inday Sara Duterte ay totoo. Siyempre, walang maniniwala sa kanya kasi lahat ng mga nakaupo ay kampo ng mga demonyo. Yan ang pinakamagandang confession. Nilaglag ka na, ilaglag mo din sila. Tama yung ginawa mo, wag kang pumayag na sa'yo lang mapunta ang galit ng tao. Ikaw talaga ang susi sa lahat ng ito. At narito, panuorin pa natin ang full video. Hindi naniniwala si Senadora Amy Marcos na walang masayang Pasko ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ay dahil mismo ang Pangulo raw ang nagsabing hindi pa kasama sa mga posibleng kasuhan. O, diba? Yeah, katulad niyan. Sinabi ni Bongbong kanina na may mga makakasuhan daw at hindi daw magiging merry ang Pasko nila. Well, actually, for the past 3.5 years, actually, fourth 2022, 2023, 2024. Oh yeah, fourth Christmas na ito. Under your leadership, walang Pilipino na naging masaya ng Pasko. Ay hindi, meron naman. Pero majority ng mga Pilipino hindi masaya ang Pasko. Bakit? Sobrang hirap ng buhay. Ang masaya lang sa Pasko kayo. Kayo lang masaya. Actually, kahit yung mga nagtatanggol sa inyo, yung mga troll ninyo, yung mga nabudol ninyo na comment sa mga post namin, hindi rin masaya Pasko ng mga yan. Kaya nga sila comment dahil hindi sila masaya eh. Oo, kasi nga kung masaya mga yan, hindi nila papansinin kasi alam niyo nung kay Pangulong Duterte, pag kami mga post kami tungkol kay Pangulong Duterte tapos binash kami, hindi na namin pinapansin. Bakit? Kasi kami masaya, sila hindi. So ganun din, nagpo-post kami ngayon, masaya kami sa mga pinopost namin, tapos magko-comment sila. Ibig sabihin nasaktan sila. Pag nasaktan sila, hindi sila masaya. So even yung mga bayarang troll ninyo, tsaka yung mga nabudol yung mga bobo sa Pilipinas, na pag nagtayo ng mundo ng mga bobo, yung mga loyalista at tsaka yung mga dilawang tae, sila yung mga kauna-unahang mga taong ipapadala sa mundo na yan. Mga gago ka talaga. Totoo naman. Hindi masaya mga yan. Walang kasiya-siya sa katawan yung mga yan. So, paano tayo magiging masaya ngayon? Na makukulong yung mga kontraktor lang. Makukulong yung mga district engineer lang. Kalinaw-linaw na hindi kikilos ang mga yan kung wala itong mga congressman. Dahil sila mga proponents ng mga na yan, ng mga programa na yan, proyekto na yan, nakapaskil yung mga mukha nila kapag groundbreaking. Tapos biglang walang lulutang na mga proyekto. O sino makikinabang dyan? Sinabi na nga ng mga taga DPWH na nagbibigay sila sa mga politiko Sabihin na natin sa politiko in general. So, kung walang politiko na makakasuhan at makukulong bago magpasko, putang ina, joke time yung investigasyon nyo. Walang kwenta yan. Puro fall guy yung ginagamit ninyo. Biktima lahat yan, yung mga gusto nyong ipakulong. Tapos yung mga totoong may kasalanan, which is yan, di umano si Romualdez, si Zaldico, tsaka ikaw, tanginan yan. Kayo malaya, tapos yung mga nautusan nyo, mga nakakulong. Ganyan nangyari kay Napoles Si Napoles yung
yung ginamit ng mga politiko para hugasan yung kanilang mga pondo, para yung pondo mapunta sa kanila o pinadaan nila kay Napoles. So si Napoles, nagamit nila na tool, si Napoles, kita mo ngayon, mabubulok sa kulungan. Yung mga senador na sangkot dyan sa mga PDAF scam, nakasama rin si Bongbong ha. Si Bongbong, isa rin sa mga nag-funnel ng kanyang budget sa NGO ni Napoles. Bakit naging presidente pa yan? Si Napoles nakakulong, tapos silang mga nakinabang sa pera na pinahugasan nila, pinalabhan nila kay Napoles, mga nakalayang mga hudas. O diba, ganyan din ang ginagawa nila dito sa mga taga DPWH. Sila yung ikukulong, tapos ligtas yung mga amo nila. Sino yung mga amo nila? Ayan, yung mga nasa gobyerno. Ang kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Hanggang sa maliliit na isda lang daw gaya ng district engineer at mga assistant nito ang posibleng makasuhan. Sabi niya na si dating Speaker Martin ay hindi kakasuhan. Depende daw sa Unless daw po may ebidensya. Pero so, Hindi pa ba ebidensya yan? Hindi pa ba ebidensya na si Zaldico, tao niya? Hindi pa ba ebidensya yun? Sabi ko nga sa inyo, di ba sa kaso ni Bantag, ang akusado talaga, ang pinagbibintangan na mastermind nung pagpatay kay Percy Lapid, yung tao niya sa Bilibid, tao niya. Dahil tao niya, dinamay na si Bantag at siya daw ang nag-utos dun sa tao niya kahit wala silang ebidensya kasi daw, tao niya yun eh. O kung gagamitin natin yung same logic na ginamit nila o ginawa nila kay General Bantag na may kaso si Bantag na murder dahil itinuturo noong mga inmates na di umano kumuha ng hitman para patayin si Percy Lapid, tinuturo nila yung tao ni Bantag. Hindi nila tinuturo na si Bantag, ang tinuturo nila yung tao ni Bantag. Pero yung tao ni Bantag na yun, dahil nga ang boss niya si Bantag, dinamay na si Bantag. O, doon tayo pupunta sa ano na yon, sa ganung senaryo. Si Zaldico, sino amo ni Zaldico? Speaker of the House. Sino amo ng Speaker of the House? Hindi lang amo, pinsan pa. O, so ngayon, kung ikaw matino ka mag-isip, sa tingin mo, wala silang connivance? Sa tingin mo, wala silang pag-uusap, magpinsan yan? Pwede ba naman na ikaw yung presidente, ako Speaker of the House, mas kikita ako kaysa sa'yo? Eh, ikaw ang huling pumipirma ng lahat ng mga budget ng Pilipinas. So, naniniwala ka na si Zaldico kumita, si Romualdez, saka si Bongbong, hindi? Tigas naman ang mukha ni Zaldico. Diba? Kaya yung sinasabi dito ni Amy Marcos malungkot ang Pasko. Bakit? Mantakin mo, hindi man kino-consider ni Bongbong Marcos na kasuhan yung pinsan niya. Nag-delay na kagad siya. Sabi niya hindi siya makakasuhan. Bakit? Kasi walang ebidensya. Tanong yan. Paano magkakaroon ng ebidensya? Hindi pa ba ebidensya yung sobra-sobrang yaman ni Martin Romualdez? Hindi naman siya Zubel de Ayala. Hindi naman siya anak ni Lucio Tan tsaka ni Henry C. Lalong hindi naman siya Villar. Saan niya nakuha yung ganyang karaming pera niya? Mantakin mo, ilang bahay niya sa Forbes Park, napakamahal dyan. Tapos nakabili siya ng mga shares sa media. Bawal nga yun eh. Nasa gobyerno ka tapos meron kang shares sa isang media media outfit, bawal nga yun, di ba? Tapos yun pa, meron pa siyang kaso ng di ba sa Amerika, yung mali-malitang pera. So alam ng tao kung gaano kasatanas, kademonyo ito si Romualdez. Tapos sasabihin mo na hindi masampa na kaso kasi walang ebidensya. May mga ebidensya sinunog nyo na, nasunog na nung nakaraan yung DPWH Tsaka napabalitan DPWH nagsisira na ng mga ebidensya so kaya you are finding time, you are buying time, you are kumbaga nagbubuhay kayo ng mga bagong issue to buy more time para malinis ninyo yung mga loose ends. Tapos yung mga loose end na mga bagay-bagay at mga tao, mabayaran niyo yan. Tapos wala na kayong kasalanan, hindi na kayo makakasuhan. True enough, sabi ko nga sa inyo, how many days after yung sinabi ni Pangulong Marcos patungkol sa mahiya naman kayo? More than 100 days na. Hanggang ngayon, hindi mapakansila yung passport ni Zaldico. Bakit? Kasi nga hindi pa nakakasuhan. Hindi pa kinakasuhan yan. Kasi daw, wag ka tayong basta-basta magkaso. Kasi pag nagkaso tayo, baka mahina. Tanga. Pwede mo naman kasuhan yan para ma-hold na nila. Tapos habang umaandar yung kaso, naggagather pa kayo ng iba pang mga ebidensya against them. Kesa naman, saka na tayo magsampa ng kaso kapag siguradong panalo na tayo. Paano kung hindi nga natin masigurado na panalo tayo? O hindi makukulong mga yan. Yung mga gago talaga kayo. so far, wala. So, Merry Christmas pa rin. Nagbigay din ng panibagong pasabog si Senadora Marcos hinggil sa susunod na Senate Blue Ribbon Probe bukas, November 14. Anya, may script umanong lilinisin ng mga kongresistang sangkot sa flood control mess ang pangalan ni Romualdez. Sila ang 17 mambabatas na idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Descaya na tumanggap umano ng 10 to 25% kickback sa kanilang mga proyekto. Una na ring inilahad ni Marcos na si Romualdez ang dapat na VIP witness umano. Wala na, yari ka na lakson. Kapag lahat itong mga sinabi ni Amy Marcos nagkatotoo, patay ka. Alam na nila, kaya nung nag-break at saka kunyari nagbitiw-bitiw ka, alam na nila na style nyo yan, bulok. Pero gumapang na kayo during recess.
O nung kayo'y walang mga session, ginapang nyo na yung lahat ng mga yan. Nakapag-usap-usap na kayo, nakapag-meeting-meeting na kayo. Habang bumabagyo, nag-meeting-meeting na kayo para pagbalik nitong Blue Ribbon Committee na to, actually, hindi na yan para mag-imbestiga. Yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, sa tingin ko, ano na yan, para iligtas itong si Romualdez at si Marcos Jr. Wala nang iba. Oo, syempre, yung mga congressman, sasabihin nila, ayaw natin na maging may kasalanan ito si Romualdez, kasi kapag lumabas na may kasalanan si Romualdez, lahat ng pumirma sa impeachment ni VP Sara, which is majority ng mga congressman, o lahat yan ibig sabihin nasa nasa control talaga nito ni Martin Romualdez, at sigurado in the future sila naman yung maiimbestigahan ng Blue Ribbon, pero umatras ito. Ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na a-appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Saldico on Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tingnan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, linuloko lang tayo. Pero agaran itong binigyang linaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Hindi niya raw inimbitahan si Ko na sumipot via Zoom. Baka raw kasi mabigyan siya ng plataforma para makapagsalita ng anumang pangpropaganda lang. Nahuli ka na. Nahuli ka na. Oo, kaya kunyari, dinidiri mo, hindi ko inimbita yan. Anong imbitasyon mo sa kanya? Kasi alam mo naman, hindi uuwi yan eh. So, anong imbitasyon ng mo sa kanya, ang ginawa mo? Wala to si Lacson. Si Lacson wala na ito. So far, kumpirmado ang susunod na Blue Ribbon Probe bukas, November 14, at nakatakdang magsimula ito ng alas 10 ng umaga. Para sa agenda, Kaya maaga tayo magigising kasi alas 10 ng maga, memya. Oo, mag-ano na yan. Magsisimula yung magsisimula yung hearing na yan. So titingnan natin kung magkakatotoo. Yung mga kung magkakatotoo yung mga sinabi ni Amy Marcos. So ito yung kanina, yung sinabi ni Bongbong na wala daw Merry Christmas yung mga kawatan. Merry Christmas! Yan ang babala ni PBBM sa mga dawit sa flood control corruption scandal. Puro babala, no? 3.5 years, 4 years na siya, hanggang ngayon nagbababala pa din siya. Noon, nagbabala siya sa mga hoarder. Nagbabala siya sa mga, smuggler. Pagkatapos na, nagbabala siya sa mga, sa mga drug lords. Pagkatapos na, nagbabala siya sa mga korap. Mahiya naman kayo, sabi niya. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong. Puro babala pa din. Ngayon, nagbabala na naman siya. Tang ina nito, ikaw ba si babala? Yan ba ang middle name mo, babala? Kasi kung si Leni Robredo tsaka si Risa Ontiveros, ang kanilang nakakabagabag. Nababagabag ako. Kung sila, ang middle name nila bagabag, ito, si Bongbong, ang middle name, babala. Tang ina niya, puro babala, wala namang nakakasuhan, wala namang nakukulong. Puro babala, wala namang nasasalvage. Puro babala, walang walang pangil yung babala mo. Para kang aso na putol yung ngipin bungi. Lahat yan, puro slip service yan. Wala talagang mangyayari. Again, he's only gonna be there for 2 more years. 2 taon na lang. Putang ina, wala pang nagagawa yan, wala pang naipakukulong yan, wala pang mga drug lord, mga drugs nga na nauhuli niya, walang mga may-ari eh. So niloloko lang kayo nitong tao. Mambubudol talaga ito. Mabagal man ang investigasyon, sinisiguro ng Pangulo na may makukulong bago magpasko. Pero kasama kaya ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez dito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan. Ba't ganito magsalita? Ito parang grade 2. Nakakahiya, no? Na presidente mo, tas ganito, parang sabog. Parang lasing, walang direksyon. Yung parang ewan ko rito. Kung ganito ka bobo to, yung mga anak nito, sigurado mas bobo. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Napinsin mo, hahabulin na namin. Dati hindi nila hinahabol. Hahabulin na namin kayo. Bakit? Nabisto na tayo. Kaya hahabulin ko na kayo. Dati magkakakampi tayo. Pero ngayon, hahabulin na namin kayo. Hahabulin na namin kayo. So, ibig sabihin, kung hahabulin nyo na sila, noon, hindi nyo sila hinahabol. Talaga to si Bongbong. Choice of words na lang. Wala pang, walang kadating-dating. Alam mo kasi Pangulong Duterte yan nag-deliver nitong speech na to. Sigurado ako, putangin na hanggang Africa makakarating. Pero siya nag-deliver ng speech itong mga sangkot dito, hindi nga makapagpangalan eh.
Wala ngang kabayag-bayag to, wala ngang mabigyan ng pangalan ng mga mambabatas si Pangulong Duterte nung in-expose niya yung mga proyekto na palpak ng DPWH. Sinabi niya lahat yung mga pangalan ng mga congressman, tapos doon sa kanyang mismong Talk to the Nation, pinagsisibak niya itong mga tao na ito. Ito si Bongbong walang ganyan, no? Sa bagay. Ano ba ini-expect natin sa isang leader na merong agam-agam ang taong bayan na addict? Agam-agam ng mga Pilipino na sabog. Bakit may agam-agam? Kasi nga hindi naman pinatutunayan na hindi siya sabog. Hindi mo siya nagpapadrug test. Sabi pa ni Inday Sara, alas 10 ng umaga, lasing na daw to. Ito mo yung tsura niya, no? Tangina na kahit bagong ligo, parang ang baho-baho. Ganyan yung tsura ng mga tsuhing ko na lasinggo, eh. Ganyan yung tsura ng tsuhing ko na lasinggo na kahit bagong ligo, amoy chiko. Magnonoche buena sa selda ang 37 individual na nasa listahan ng Pangulo. Sabi niya may 37 individual, magnonoche buena daw sa kulungan. Tingnan natin, ha. Tingnan natin, ano na naman kayang dahilan niya kapag hindi nagkatotoo yan. Ito ang kinumpirma ni PBBM ngayong araw sa pagre-report niya sa bayan kung ano na ang nangyayari sa flood control investigation ng kanyang administrasyon. 3 buwan na kasi ang nakalilipas matapos niyang sabihan ang mga sangkot sa anomalyang ito na mahiya naman kayo. Sa 37 individuals na ito, mambabatas ang ilan. Hindi pa ibinibigay sa media ang listahan ng mga pangalan, pero wala raw dito si former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Ang nasa abroad naman na si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, ikakansela ang passport, oras na haina na siya ng kaso. At pagdating daw sa pagsasampa ng kaso laban kay Ko, it is a matter of when, not if. Pinapanindigan pa rin ng Pangulo ang posisyon ng... Yun na nga, when. It's a matter of when. Ganun din. Hindi nyo pa siya sinasampahan ng kaso, so therefore, hindi nyo ma-freeze yung kanyang, hindi ma-freeze, hindi nyo makakancel yung kanyang passport. Ganun din. Wala kayong karapatan na hawakan yung kanyang mga kayamanan kasi nga wala pa siyang kaso. Hindi naman pwede ma-freeze yung kanyang assets nang hindi dumadaan sa korte. So ngayon, nailalabas niya na yung kanyang mga kayamanan, mga pera ninakaw nila, mga eroplano, hindi ba? Nagka-issue na nga. Tara mo si Bunuan. Asan si Bunuan ngayon? Nakawala si Bunuan. Tapos sabi nila, babantayan daw nila. Si Bunuan, nakalabas na, napunta na ng Amerika, babantayan daw nila. Putang ina niyan. Nandito sa Pilipinas, hindi nyo nga binantayan. Nung nasa labas, babantayan nyo. Mga gago talaga kayo, eh. Ganyan ka-inconsistent, ganyan ka-bulok ang mga utak nitong mga nasa gobyerno natin ngayon. Again, si Bunuan, nandito sa Pilipinas, mayroon lookout bulletin order, pero nakalabas ng Pilipinas. Anong sabi ng DOJ? We will closely look at him. Putya, nandito ka sa Pilipinas, hindi nyo nga napigilan, nasa ibang bansa pa. Mga ogag talaga, pinatatakas nila yung isa-isa. Kasi alam nila na sooner or later lalabas yan. Di ba mayroon ng issue kay Bunuan na nag-raise down ng funds yan for BBM? Di ko alam kung totoo yun, pero malamang hindi. Pero ano nila to? Tao nila ito, appointee nila ito. So most definitely maraming nalalaman ito. Bakit ka papayag na aalis to? Si Inday Sara nga, galit na galit kayo pag umaalis. Wala pa naman siyang kaso. Yung mga impeachment niya, hindi naman na nagtutuloy. Pero galit na galit kayo pag umaalis si Inday. Nagpaalam naman siya. Pero ito si Bunuan na sangkot sa pinakamalaking korupsyon sa tanang history ng Pilipinas. Pinabayaan yung lumabas. Di ba? Si Zaldico, ganun din pinabayaan yung lumabas. Ang inan yan. Nahanap nyo nga si Bantag noon. Ay, hindi pala si Bantag, si Tebes. Nahanap nyo nga, nagawa nyo nga kay Tebes, ba't di nyo magawa rito kay kay Zaldico? O kasi nga magkakasapakat kayo. Wala naman ibang dahilan yan. Wala nang ibang explanation yan. You don't have to be a rocket scientist para maintindihan mo na itong tatlong to, itong ulo ng sindikato. Administrasyon na hindi dapat madaliin ang mga kaso. Hindi raw kasi nag-iimbestiga ang kanyang administrasyon para lang sa optics. Palagay ko nasa matatapos. Pukin ng ina mo. Tangin ng presidente ito magsalita. Buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang palagay ko matatapos. Malagay ko inan yan. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ayon kay PBBM, mayroon ng higit 20... Before Christmas, tumakas na mga yan. Tangina nyo, wala naman kayo sinasampang kaso, eh. Before Christmas, binigyan nyo sila ng timeline. Talaga, hanggang Christmas. Puta, ngayon pa lang, aalis na ako. Doon ako sa ibang bansa magme-Merry Christmas gamit ang pera ng taong bayan. Gamit yung yung tawag doon, party ko.
Party-partihan kasi yan, kasi mahilig sila sa party, di ba? Ayan, pinarty-party na nila yung pera. So itong mga sangkot na ito, binigyan nila ng babala hanggang December, lahat yan magsisilayas, tapos si Bunuan, wala na. O, di ba? Ganun na magsisialis. Sa dami ng pera ni Nako naman, magsisialisan yan. Tapos babalik na lang yan pag lumamig yung sitwasyon. Ganun lang yun. 1,000 reports ang natatanggap ng sumbong sa Pangulo website. Nagbago na rin anya ang liderato sa DPWH sa ngalan ni Secretary Vince Dizon. Isa rin tanga yan eh. Naglabas na rin ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council na may kabuuang halaga na higit 6 billion pesos. Freeze order, kabuuang halaga 6 billion. Ba't nailabas ni Saldi ko yung mga property niya? Ina nyo, mga gago kayo, style nyo bulok. Nyo kaming lokohin. Hindi nyo kami maloloko. Kayo talaga oh. O ito pa, isang balita. May may statement si Inday Sara eh. May statement at buwelta si BP Sara patungkol diyan sa sinabi ni Bongbong na magpapasko sa kulungan. Sige. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Di ba sinabi na din niya yung Sona, no? Bilang na ang mga araw nyo, kayong mga smuggler. Putang ina, walang nakulong kahit isang smuggler. Ay, ganun din to. Diyan sa, diyan sa flood control. Wala rin makukulong dyan. Pustahan tayo. Ilang yan. Style nito ni Bongbong bulok eh. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista, hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo... Payat na ni Romualdez, problemado na rin ang gago, no? Problemado na rin eh. Pucha, baka sunduin na rin to ni Satanas balang araw. Dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Hindi nga kayo nagsasampa ng kaso at all eh. For optics, tanga. Wala kayo sinasampang kaso, puro kayo daldal, puro kayo banta. Naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napayagan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na talaga, meron siya pagkukulang. Hindi nga umamin na adik eh. Hindi nga gumaamin na gumagamit ng gamot kahit na masama, ng bawal na gamot, yan na ganun. Kahit nga ngiwi, hindi umaamin, dyan pa kaya, hindi aamin yan. Utangin na. Ang kriminal, hindi mo papaamin yan. Sabi ko sa'yo, pumunta ka ng Bilibid, tanungin mo lahat ng mga sentensyado doon. Totoo bang ginawa mo yung kriminal? Hindi, biktima lang ako. Lahat ng kriminal, kahit sentensyado na, hindi aamin yan. Si Bongbong di aamin yan. Putsang tikas ng mukha niyan. Hindi nga nila maamin na yung tatay nila magnanakaw. Hindi nga nila maamin na yung nanay nila magnanakaw eh. Kahit na sentensyado ng Sandigang Bayan yung nanay nila, hindi nila tinatanggap na magnanakaw yung nanay. Meron pa nga siya sinabi dito sa interview niya kanina, sa press con niya kanina tungkol sa pagbabayad ng buwis eh. Meron daw silang mga habulin na mga mali daw yung mga buwis, deklarasyon ng buwis. Siya nga may utang siyang bilyon-bilyon na buwis eh. Di ba? Hindi rin niya binabayaran yung estate tax ng pamilya nila, hindi nila binabayaran eh. Tapos ganito kakapal lang mukha nito, ganito kawalang delikadesa ito at kawalang hiya ito si Bongbong. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho.